imong golden voice nga gidulog sa Ginoo sa imo. Now this time call o naman kita sang isa ka presensya apo ni Lola nga siya isa man ka care sa kay Lola sa dosang buhi pa siya, no? Sa grupo ini siya sa first apo ni Lola. Kay wala sang liwan amo si Sister Helen Lobos. Maayong aga sa tanan-tanan, no? Mahambal ko lang kay Lola. Si Lola isa ka pinilanggaon sa iya nga mga apo. Subong man kami nga mga apo, nagapalangga sa iya. Kung ano ang iya nga ginasugo sa amon ginatuman. Kag kung ano ang ginapangayo niya, kag kung ginapamangkot siya namon kung ano ang gusto niya nga kaunon, ginahata ginamon sa iya. Kag kung kag si Lola, sila ni Lolo, ano gina sila sa devoted gina sila sa simbahan. Kay kung adlaw gani nga Biyernes, naghahanda na kami sang amon nga ginahanglon pagay Sabado nga adlaw. Masag-og na kami sa tubig at mahanda sa mga mga bukas, mabayo kami sang sang humay o kon maisman magaling na kami at magdisib kag bayohon pa ina ang mais para sa adlaw nga Sabado ara na kami nakahanda na sa simbahan. Tapos pag oras gani nga alas 6 sa gabi or alas 7, manimalay na ina. Kung kami nagakatulog bukawon, ina ni Lolo para mag-worship sa ina nga oras. Kag sila ni Lola kag ni Lolo nagapangamuyo ina sa oras nga pagtugtaw sa aga antes sila maghalin sa ilang nga panimalay. Kag paglabot sa alas 3 sang hapon nagaluhod gid ina sila para magpasalamat sa Ginoo. Kag si Lola ang paborito niya nga kanta sa ako nahibaluan ang atong Sweet by and by. Kag malipayon siya pero wala siya kakasugo na na tigulang. Kag ang iyang pero na instrumental nga ginagamit amo ang harmonika. Sa malipay kag daw ay sa bala naga problema kay kung ano lang iya nga ara sa iya nga madumduman nga kaunon amo lang ina sa inang sinugba nga kamuti na amo na sa una. Tapos inang mga balinghoy, mga kamuting kahoy na mga utan nga hindi masyado maparat na wala sila gagamit sa bitsin. Nasa una, kinatilawan ko man sa una ang ilan na pagkaon sa bukid. Wala sila gagamit sa mga magic sarap na ukon, mga sitserya. Wala ko na nakita si Lola na nagakaon sa sitserya. Ang lang na pamangkuton, wala may kwarta ka lang. Kung na sa magkanto, sa merkado, mambal na sa waay. Itagaan mo lang na siya sa inang bakal niya sa tinapay, kag ice cream, lipay-lipay na nasa. Tapos, na siya, nanamian na siya, nalipay na siya kung pagupahan mo perme, na kusay-usayon mo ang iya nga buhok, inang kay uso man to sa una, sa pakulong-kulong sa buhok pala, inang gamit ang, paklang sang, kamuting kahoy na,
Amo na sa nalipay na sa tapos limpyado ina si Lola. Kapaligo ina siya kada adlaw. Hindi siya siling kahigko, limpyado ina siya. Hindi na sa gusto sa higko na amo lang na ang mahambal ko kay Lola. Allergy guro ko. Kami naman akong kaon ang paniinom. Okay, salamat, Gid Helen. Ato natagan ang isang panahon ang iyang nga first apo ni Lola sa ikasyam niya nga bata nga naghingalan sa kay Ricardo nga sa hayo nga Nonoy. So, in the person of Nelly Susano Bindanilio. Nagpasalamat sa imong pag-support artist kay Lola Francisca sa karon nga aga. Ako nasupan gid ako tungod kay si Lola Francisca sa ginbordos na ang iyang balay. Ginkuha ko gina siya, siling ko kay ni dito na lang anay sa among nga balay kay ako nga balay duman ka bilog pero bagay gid sa iya ang sa ubos kay para hindi siya bala manisturbo. Di amo na siya gin kaisahan namon sinini gin katuan man namon si Tatay Jupin kag si Auntie Marina gin respeto ko gid sila na siling ko dito anay si Lola kay wala pa siya mapatindugan sa balay. Di kag amo to nagsugot sa panahon na to nga nabalik ako ang balay may kasunduan kami ni Mang Vidal na mientras si Lola hindi mapatay hindi anay pagpahalinon kag ang nagabantay. Tungod kay nabaligya ako, kay mabalihin kami ito sa Palawan. Hindi kami nadayon, tungod kay may pandemya. Kada may problema, ini si Merlin, nagasiling siya sa akon, ano ang maayo. Hino na kong araban na si Tay Verasto sa diripao. Kung gabi na, alas 4, ginadjagin ko lang, duman ko sa buga sila, para may nakaon man si Lola kag ang nagabantay. Sa panahon nga ato, nagatawag si Merlin nga halina sa Davao, makadto ako dira, hindi ako basta makakadto kay ato kami sa Kanluni kag isa pa. May trangkaso ako, nahadlok ako basi, wala ko mataptan ako sang pandemya kay wala pa ako napakunahan. Panahon to nga maabot na diri ang lungo, si Lola wala di ko makita, nagpauli ko anay sa balay kay pagkabuwas mabalik ako. Pagbalik ko, nagriksugid ako dito sa amon to nga balay, nagdala ko sang bugas. Nasuban din ako kay pag-abot ko to, wala na si Lola. Mahilig ako na sa iya magsiging nga istorya, hinitan ko. Ang mahilig ko nga dalong sa iya saging. Kung din sa chicken joy kay makaon ina. Sang dira pa si Nang Sherlita, amo man na ang amon nga ginaubra. Sang nadugay na, kay ining naglawig ng tinion, iba na ang nagabantay. Amo na to si Nini Man. Sang pagkapatay na ni Lola, takugit ang ako ng kasubong, hindi ko man lang siya nakadtuan. Mahal ko gina si Lola mo kay sa una, nabalaan ko na nga dito kami sa Karulan, sa mulo ko lang among nga edad, ang among nga lugar, ginatawag ina ang dakong balay ang iyang nga balay. Tapos matigong na kami nga mga apo. Kay makaon lang kami sang putsukan to kung gabi, ina sila si Tay Verasto, hindi ko ginamalintan. Kag ang iyang nga asawa. Mabugsan na sila sa putsukan. Pagkay gabi na sila mag-abot, pakaunong kami nila sa kalaba. Nang tawag nila nga kalaba, may nang duta, ibala sang bata, ipakaon sa amon. Kag may sawsawan sang ining kuan bala, ining kamuting kay kung hindi bisor. Nado hindi ko ginamalipatar, kay ini si Tay Verasto ang iyang asawa dito tungod kay si Papa dito man. Ang mga apo dito man, ang wala nakaabot kay panahon pa sa amon, ang wala nakaabot hindi sila nakakadto pero kami ako hindi na nakita ang sitwasyon. Tapos kung magluto na sila, ang ilang nga utan tawri sa bulan na nila sang inang tawag nila nga antis kag inang gabi kahit na sinagusago lang na dito ang ilang nga sudan. Tungod kay ako, pertigid ako kapila, pakaunon ako nila, hindi gid ako magkaon sila kay kalain. So, ang among nga kanon, bisol nga pinanitan. Di kung dito na kami halin sa eskwelahan, maagi na kami. Ini pala ni Merlin, isa lang na kami ka alagyan. Dito kami maagi. Pag-agi na namon,
bata pa na si Merlin, ako ang magulang. Di makadulog kami na to sa ubos. Ini sila ni Josephine Inday, panahon to sang una, kay mahilig na siya magkaon sang inibang kulakdok kung sa Cebuano, kung sa ano, karot, o ining mga mining. Ining nagatapos sa dalanan ng tubo, ang tawag nila, kaing dalungan sang amo. Kami naman, nagsag-og kami, abang nakita matunamo nga kadamo, gid sa nung singko, abaw, pananin guro, bigos, paulit ako sa balay, makuha kita sang labador. Hindi ko na malimtan nga experience niya. Nagkuha man ni si Josephine sang labador, gipanguha to namon, kagidala sa balay, kalipay, gid namon, kay ato kuno, bigos. Pag abot sa namon sa ina ni Lola, gipang-akigan kami, kay ato galing gipangkuha namon, ihi kuno to sang karabaw. Hindi ko din amalimtan na gipang-akigan pa kami. Ang amon nga sinakog, kay ang amon sa laguban, dira pa na sa kumulo-kulo, layo pa na ang lakton, patuhon, pag inamataklad kami. Pag, ang amon nga galon gipilin, ang amon nga gindala, amo tong ano to nang ihi sa karabaw. Kay abi namon makaon, hindi na galito makaon. Di ato nga panahon sa nagdugay na, ini si Auntie Marina, mintras nag-eskwela siya sang dressmaking, ako nag-eskwela sang grade 2. Gusto ko gid na may upod, kaya ang amon nga alagyan, pwede kasiot. Kung magbalikid ka sa likod, daw may ara nga nagasunod sa imo, kay nagagiyaw-giyaw man ang sagot. Gali kay hindi gali to ano, ang imo lang man gali to agi. Maagi to sa ila ni Auntie Marina, kay maupod ako para may upod ako mag-eskwela sa Karulaan. Pwede ginakasiot ang amon nga alagyan pakadto sa kumulo-kulo sa una nga panahon. Sa mga dugay na nga sige kami nga kadto-kadto dito, natural sa mga bata magbalay-balay. Kita na kami niya dito mangukuan ko ng mga alis ang kamuti, kag inang mga tisol. Pag kadto na namon, ang lain pa na amon nga pagdala makakuha na kami kay balahon ang bukag, ibutang na diri sa ulo ang pisi kag balahon maduko ka. Daw kung maisip ko na karon, daw nalaw ayan ba ako sa una kang luya langit kay kami ginahikayan lang kami mga bukid noon. Daw kasakit ba na sa ako na kasi ganun kami nga bukid noon, masakit ba? Nasakitan ako kay parehas naman kami sang kinaong. Oo, sila ari diri sa ubos pero kami dito sa ibabaw. Daw madubo ang ilang nga paglantaw sa amon. Sige lang kay nga sa karulan man kami gipanganak. Pero sa dalayon sa karon nga panahon, sinura gani bisan sa amon nga pagka taga-bukid, proud man kami nga ang mga taga-bukid gali, malawig man gali ang kabuhi. Di nakaabot na sini. Amo na nga akong experience nga sang gamay pa kami ni si Lola Francisca palangga gina namon kay siya maluluyon ina siya sa ako. Nasuban lang ako nga pagkapatay niya wala gid ako makakita sa iya. Kay palangga ako gina sa kada kadto ko na magadalagi ko para siya kag istoryahon pa exercise layon. Amo na subong nga ari ako diri nagapasalamat dito sa tanan nga ari diri. Excuse me, Sister Nelly. Gamay lang gid ang interview lang gid na gamay sa imo. Okay, bilang siyam. First ako sa ika-siyam nga bata ni Lola Francisca. Pila na ni mo edad subong? Okay, 53 years old. Siya pila na imo bata? Ang bata ko 9. 9 kabilog iya bata. Ang apo ya. Uy, 4 iya nga apo. Kung makakita ka mo sa mga kabataan ni Sister Nelly, daw mga artista. Makakita ka mo mga puti, kalabanan, basta ka mga gwapa din. Kaya nga, si Sister Nelly, ako ini nga katubot-tubot o pwede sa bata ko man po, danay ni kami. May makakita nga mga youth, mga lalaki, grabe gid na crush gid sa iya. Ikaw gwapa sa iya, daw artista, daw turista kung makarayban. Ako ni akaliwat ni Lola Francisca, mga gwapita, kagwapito, no? Mga daw linyada sa mga iba daw kanak, iba daw mga Espanyol. Mga blood nga mga kwan, nga mga rasa nga mga dugo sa mga Espanyol. Dugo sa mga Amerikana, ang kaisa. Okay. Thank you very much. So mga kauturan, dili kang nabatian naton ang mga tribute sa mga himata ni Lola, iya mga kapuhan, kag iya kabataan, pagsubong man sa aton nga kinalangga nga amay sa aton nga syudad, si Honorable Mayor Pedro Pizayco. Nag-ugyon gid sa aton, nag-unong gid siya sa aton. Bow, thank you very much,
Mayor, ari gid sa gyapon lang sa naghalin, no? Salamat gid sa iya nga presensya. Okay, next magakadto kita sa aton sa pagpamati sa mensahe. Negros Occidental Conference President of Seventh-day Adventist, ang ato nga pinalangga nga presidente si Pastor Reneto si Ilapan. Abang sa hindi pa siya maghahatag sa mensahe, aton pamatian anay ang ambahanon or special song sang Susano family. Mga apo. Okay, ako atong tingog sang pila sa mga apo ni Lola. So, ipabalo ko sa tanan nga sunod sa record, ang apo ni Lola Francisca, 400 apos. So, wala pa na malaan siguro iban ni Ara pag ginang kami. 400 apos.
Okay, now it's your turn, Pastor. Ihatag ka ang microphone sa kay Pastor. Ang ginahatag sa Ginoo sa aton. Sa aton nga pinalangga nga City Mayor sa Kabangkalan, pagbisan kag buutan kag nagapakigunong gid sa kasubok aton diri. Nga nagpabilin gid siya. Honorable Pedro Saito Jr. Aton nga mga representative gikan sa NCIP nga ari diri kagina. Naging kaupod din naton sa paghatag sa recognition kag pagpakikupod sa kasubo sa Panimalay Susano nga panguluhan ni Honorable George M. Largado sa aton nga barangay captain sa duha ka barangay sa Oringaw kag sa Kamingawan. Ari diri kagina si Honorable Winifredo Penuela. Of course, we will recognize also Honorable Rico M. Regalia. To the bereaved family of Lola Francisca Montes Susano, mga relatives, friends, beloved brothers and sisters in Christ, fellow ministers of God. A mournful and hopeful morning to all of you. Ari kita, nagtipon, agod sa pagpakita sa aton nga gugma, sa aton nga support sa panimalay ni Lola Francisca. Mga pinalangga nga mga kauturan, ang ngalan kag ang dungog nga ginhatag ni Nanay Lola Francisca nagahatag sa aton sang inspirasyon nga wala siya naghatag sang dungog kay manggaranon siya o kung successful siya nga professional, kundi ang dungog nga ginhatag niya sa aton diri mga barangays kag sa aton nga city sang Kabangkalan kag sa buglog nga Negros kag bilog nga Pilipinas. Mga kauturan, iya ginbilin sa aton nga aton pagadumdumon kag hindi kita aton pagkalimtan. Mga utod, ginakalipay naton sa kasubo nga aton nabatyagan. Nga biskan pa may kamatayon, may ara paglaom nga ginhatag kag promisa sang aton pinalangga nga manluluwas nga si Ginoong Hesus. Nag-antos siya, ginlansang sa cross tungod sa aton mga sala, ginlubong siya mga kauturan kay napatay siya apang nabanhaw siya sa paghatag sa aton sa kasiguruhan nga biskan mga matay kita tungod sang sala nga yari sa sining kalibutan, there is life, there is resurrection when Jesus will come sa iya pagbalik kag dat-on niya kita sa isa ka duog nga wala na'y pagbulunagay, wala na'y kamatayon kag wala na'y kasakit nga aton ma-eksperyensyahan. Gani karon nga aga before naton idulong sina Lola Francisca sa temporaryo niya nga palahuwayan, may ara lang nga mga butang nga gusto ko ihatag sa inyo nga handumanan ni Nanay Francisca. Ang isa mga kauturan nga handumanan ni Nanay Francisca, iya gid na insindihan ang mensahe nga gibilin sa Ginoo sa iya mga katawhan before niya mga utod laglagon ang bilog nga kalibutan pinaagi sa linaw nga kalayo. Gitawag ini nga the unique message in the Bible. Kag makita ini sa Revelation chapter 14 verses 6 and 7. Unahon akon sa pagsiling, nagasiling siya nga iwali ang maayong balita sa bugos nga kalibutan sa tanan nga mga lingwahe, tribo, kag sa tanan nga mga nasyon, mga kauturan. Kag sa verse 7 nagasiling siya, fear God and give glory to Him because the hour of judgment has come, and worship God, the Creator of heaven and earth. Gusto ko ihatag ina nga mensahe sa inyo. Ang una mga utod, kung napamatian naton
ang mga tribute diri sa mga kabataan kag mga apo ni Lola Francisca. Si Lola Francisca mahinadlokon sa Dios. Mahinadlokon sa Dios. Isa ina ka karakteristik sa isa ka tao, mga kauturan, ganuman nga siya nakaangkon sa nga lawig nga kabuhi sa sining kalibutan. Kagtula magsahon ang kabuhi ni Lola Francisca. Why? Sila ni King Solomon, isa ka maalam nga tao nga nagsulat sa balaan niya kasulatan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Amo ini ang katapusan nga magkahadlok sa Dios kag pantayan ang iya mga sugo kay amo inang bukos nga katungdanan sang tao. So si Nanay Lola Francisca, mga kauturan, sang diri kami nag-interview sa iya kung ano gid ang iya nga sekreto nga numan nga nagtaas iya kabuhi more than 100. Simple lang kaayo. Siling niya, gasimba lang ko sa Ginoo, nagatuman lang ko sa iya mga sugo, kag nagapangamuyo, perme. Wow! So very nice lifestyle sa isa ka tao nga gusto magtaas ang iya kabuhi diri sa kalibutan kag hindi lamang gusto man makaangkon sa kabuhi nga walay katapusan. Gusto na kon aton ina mga utod i-aplikar sa taksa natong kakabuhi. Gusto nyo makita si Lola Francisca mangin kaupod liwat sa pagbalik ni Jesus Christ during His second coming, nga you will be in heaven, the paradise of the Lord, kag sunugon sa Dios ining kalibutan ang tanan nga mga wicked kaupod ni Satan kag sa mga wicked angels sunugon sa Ginoo, tinluan ang kalibutan kag magbalik diri ang Ginoo upod sa ginharian kaupod sa mga manugtunda kag mga matarong magapuyok diri nga wala nay pandemic, wala nay kalamidad, wala na mga utod sang disturbance sa aton kabuhi kay wala na kamatayon nga magabulag sa aton. You can read that in Revelation chapter 21, mga kauturan nga kung magbalik ang Dios, ang tanan nga mga matarong nga nagtuo sa iya magapuyo nga wala na paghibi, wala na kasakit. Mga utod, simple lang, magkahadlok lang ta sa Dios, tumano naton ang iya mga kasuguan. Siling diri sa Deuteronomy chapter 6, 1 and 2. Now this is the commandment, the statutes and the rules that the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over to possess it, that you may be feared the Lord your God, you and your son and your son's son, by keeping all His statutes and His commandments, which I command you, all the days of your life, and that your days may be long. Wow! Katahog. Ang galit ng sekreto, mga kauturan. Kay siling ni King Solomon sa Proverbs 10 verse 27, the fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked will be short. So nakaibalo na kamo sa sekreto nga una ni Lola Francisca nga naman nga nag-excel siya sa edad labaw sa tanan nga mga tao sa bugos ng kalibutan tungod kay mahinagdukon sa Dios kag matinumanon siya sa kasubukan sa Ginoo. So mga apo, mga kabataan, mga relatives kag mga friends nga ari diri, simple lang kaayo. Kung gusto ta nga maglawig ang aton kabuhi, nga magparehas ni Lola Francisca, hadlukin ninyo ang Dios kag tumanan ninyo iyang mga kasubukan. Okay? Ikadua. Ang siling dito sa mensahe sa nauna nga manugtunda, give glory to Him. Si Lola Francisca pala, nag-practice ni siling ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Remember this, whatever you eat, whatever you drink, whatever you do it to the glory of God. Wow! Very nice.
kag inyo na nga nabatian ang mga eksperyensya diri kung anong lifestyle ni Lola Francisca nga anuman nga healthy ang iyang panglawas, ang iyang kinabuhi. Di ba? Pamangkot na kun siya, ano kin sikreto nimo sa imo pagkaon? Simple lang, gautan-utan lang. Just imagine, when you study the healthy principle of healthy living, simple lang kayo, new start. Pagkaon, nutrition, ano pa? Exercise, water, ano pa gid? Temperance, rest, mga kauturan, and then sunshine, and trust in divine power. And I believe si Lola Francisca, iyan natin kabuhi. Why? Namin na mag-star ka sa bukid, preska ang hangin, preska ang mga utan. Hindi kaya pa gusto kaon nga dito ka sa syudad, may ara Jollibee, may ara mga kalanaan, nga hindi kayo mga healthy. Nami ang pagkaon, but that will destroy the temple of God, the body temple. Nga ginhatag sa Ginoo, nga amo ining templo sa balaan nga espiritu. Wala siya sa mga bisyo. Wala siya ga panagirilyo, wala siya ga inom. Mga kauturan kag iya in practice because gusto niya nga magtaas iya kabuhi. Kag labaw sa tanan mga kauturan, si Lola Francisca isa ka tao nga matindo. Matindo siya. Kung ako mabatian diri kagina, gusto niya preska permi iyang alawas, gusto niya tami sa tanahon. And cleanliness is next to godliness. We need to practice that. Mga apo, mga gusto nato makita si Lola Francisca, kabay pa ang iyang healthy lifestyle nga ginbilin aton man nga sundon aplikan naton sa atong kabuhi. Okay? So nice nga ma-free ang aton lawas sa mga balatian. Kita ninyo, nabatian ko kagina, kung may mag-away, hindi na siya gusto niya nga mag-intrada, kundi gusto niya nga magpalayo, kaya gusto niya nga peaceful ang iya kabuhi. Hindi siya gusto nga ma-stress. Why? Kung ano sila nga itong kabuhi, do you think magtaas, makahatag na nubo nga kinabuhi sa tao kung mamuna nga itong sige lang ta kita kontra, walang ta peace of mind, kung kaisan di ta katulog, wala pa ta nakapangayon pa sayno, that is not a good practice. Remember that? Kung ano ang inyong ginakaon, ano inyong ginainom, anong inyong ginabuhat, think nga you can glorify the name of God kay inang in practice ni Lola Francisca. Okay? Then another important thing that I would like to share with you, mga kauturan, nga hindi gid na kon malipatan. Una, si Lola Francisca matinahuron sa Eginikana. Ito wala ko nakaaluning. But that is, one of the secret nga magtaas ang aton kabuhi. When you read mga kauturan sa Ephesians chapter 6, 1 to 4, pamatiin ninyo din siling dire. Children, obey your parents the way the Lord wants, because this is the right thing to do. The command says you must respect your father and mother. This is the first commandment, has a promise with it. And this is a promise. Then all will go well with you, and you will have long life on the earth. Wow! Matingala ta karon nga, ang ibang bata pa nangamatay eh. Gusto nila ang ginikana nila mo magtahod sa ilang. Sa una, madumduman ako mga tigulang dito sa amon. Nag-istorya kami hinihon ako. Kaya atuman dito mga centenarian. Kaglaban dito karon tag 95, 96, 94. Akong mother napatay 96, ang akong lula napatay to siya 99. Pero ma-experiensyahan natin kita nga mga apo. Makita ka na natin kung paano sila mo respeto aton ginikanan sa aton nga mga ginikanan. Hindi ka kabato, hindi ka kambal sa mong ginikanan niya. And you need to respect them. Every time nag-abot ka na pagkahapon, you need to say amen.
sa mga tigulang, biskan pa maglakad sa dalan, kung may sugata ka ng mga tigulang, masili ka mahayong gabi. Pero karon niya kung kaisa mga tigulang ng mga mahayong gabi sa mga kabataan. Remember this, beloved children of God. Ang pagrespeto, paghatag naton honor sa aton mga ginikanan, makahatag sa mataas nga kabuhi sa aton sa sining kalibutan, kay amo ina ang saad sa Ginoo, mga udod. So kabay pa, mga apo, mga anak, mga parente, kag mga friends nga ari diri. We need to understand that is the secret of long life nga dapat naton pag-praktison kag katapusan. Sila diri sa Revelation chapter 14 verse 7, worship God, the Creator of heaven and earth. Aton simbahon, kakilalahon ang Dios nga nagtuga sang langit kag sang duta. Namangkot kamo nga ano man si Lolaya Francisca sa bato iya ginasimbahaw. Ha? Mga apo, mga kabataan, why? You go to worship on Sabbath? Ano mga biyaan naton ang aton mga secular na work? Because that is in the 4th commandment of the 10 commandments. Kung tanahon ninyo 10 commandments, na-divide na siya sa dua katapi-tapi nga bato. From the first, the second, and the third, nagasiling, thou shalt not. Pero ang ikaapat nagasiling, remember the Sabbath day to keep it holy. Sa anong kaadlaw, magpangabudlay ka, but in the 7th day, you need to rest from all secular work. Ikasugong ang Diyos na nagtugas ang langit kag sang duta, nagpahuway sa tanan niya nga puluhaton, kag initanda niya nga ginbilin, nga kilalahon naton siya, hindi naton siya kapagkalimtan, nga siya ang manunugas ang langit kag sang duta, siya tag-iya sang aton ulam nga kabuhi. Muna nga siling nakon sa aring kalulibaw, si Lula Francisca, biskat tigulang na, sobra na, kung tumusaka, gidira sa taas, pag magkatulang. Because Sabbath is very, very important. Now you can remember what God has done for you as the Creator of heaven and earth. So worship God, not only on the Sabbath, but every morning and evening, so that you will not forget that there is God, the Creator of heaven and earth. Kahit nag-promise, magiskan mga matay kita sa sining kalibutan. Ang iya bugtong nga anak, magbalik libat. Nung na hindi ka mo magkasama, kundi hindi magkalisa ninyo ito kipusoon. When you read John chapter 14, 1-3, siling sa Ginoo, magtuo ka mo sa amay, magtuo man ka mo sa akon. Kay magkakanto ako dito sa pag-andam sa inyo sa mga hulog, kag makaandam na ko, I will come again. Kay kuhaon ko kamo, kagdalon ko kamo dito, ako niya, makaangkon kamo sa kabuhi na walay katapusan, kag kalipay sa walay katugtuban. Gani katapusan nga ibilin akon sa inyo mga kauturan, siling diri sa Revelation chapter 2, 9-11, be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life eternal. Wow, siling diri, hinahanay kita, magpatinud-anon, magpitful sa pag-alagad sa Ginoo, as tagid sa katapusan, kaangay ni Nanay ni Lula Francisca. Wala siya nagbiya sa iya pag-alagad, sa iya pagsimba, pagkamatinumanon sa kasubuan sa Dios, hasta sa katapusan sa iya kabuhi. Because you have to have the crown of eternal life during the second coming of Jesus Christ. Kaya nagsiling siya, He who overcome will not be hurt at all by the second death. Wow! Ini ang kamatayon na ato nakita karon. That is the first death. Una nga kamatayon, temporary nga kamatayon. Kay niyo sa sinang kamatayon, kung kita nag-alagad yung people sa Ginoo, when Jesus will come, sila sa 1 Thessalonians chapter 4, 16-17, magabalik si Jesus Christ
together with the angels, kag may sound of trumpet, and those who died, nga faithful sa tubangan sa Ginoo, banahon niya, tagaan sa lawas nga hindi na madunot, kag kapuhi nga wala na sang katapusan, kaupod sa tanan nga mga living righteous, sa pagbalik sa Ginoo, magkasugata sila sa galon sa mga langit, and be with Christ in that paradise. When you read Revelation chapter 20, and you will be there for 1,000 years. Kabuhi ni Lola Francisca is only 124. Kaging consider siya kasiya ang pinaka-oldest woman man nga nabuhi sa sining kalibutan. Sa aton nga henerasyon, hindi lamang diri sa Kabangkalan, hindi lamang sa Negros Occidental, hindi lamang sa bilog nga Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan, mga kauturan, kag ina nga edad nagdulong sa iya, sa ngalan, nga ginbutang sa mga dyaryo, sa mga Facebook, kag bisan pa sa madamo nga mga newspaper nga diri sa sining nga duo, makita kag makilala ang isa ka babae nga simple kaayo nga mahinadlokon sa Dios na kay nabuhi nga matarong sa tubangan sa Ginoo. Mga kauturan nagahulak sa ikaduha nga pagkari ni Ginoong Hesus nga nagedad 124 years. Gani karon nga aga kabay pa ang legacy nga ginbilit ni Lola Francisca, maging preska sa atong adlaw-adlaw. Dumdumo na to, nga may arak kita Lola, may arak kita Mother, nga mahinadlokon sa Dios, nakakinabuhi nga healthy, nga nakaedad more than 100, pag ang Dios magapakamaayo sa atong tanan, handumo na doon, nga makita naton siya diwa during the second coming of Christ, and all of us will be there in that beautiful place nga ginandam sa Dios, sa tanan nga mga matarong, sa tanan nga faithful nga nag-alagad sa iya hasta gid sa ila kamatayon. Akong ginatawagan ang tanan nga mga kabataan nga ari diri. Kung ang mga apo damo-damo pwede lang kabuda katindog, ang mga bata lang ari diri, and we'll have a special prayer nga aton himuon para sa inyo. Okay? Mga kabataan, kaya kung mga apo na alili sa sulod, ang ibang ara sa buwa, kaya kung gusto nyo mag-join, yun mag-distancing ng ta. Agad nga, mga utod, makita kita sa Facebook, kaya o sa YouTube, nga ari ang pamilya ni Lola Francisca, nga iya nga gin atiman, gin palangga, nga nagmatinumanon sa Dios, kag nagahandom nga sa ikaduha nga pagkari ni Ginoong Hesus. Makita na kita liwat dito sa matahong na punoy ang sa langit. Okay, mga kauturan, kapay pa, ato ni mo man sa inyo panimalay, while you are still living, enjoy life with your family. Palanggaan ninyo inyong mga asawa, inyong mga kabataan, tahuran ninyo inyong mga ginikanan. Kabay pa, hindi ka mangita kontra. Be a good friend, to your neighbor, and let the light of Christ shine to all the people around. Now, we are God's people. We are waiting for the second coming of Christ. And we are the true Adventists, believing that Christ is coming again. And that is the only hope we have. Magano po kita sa atong mga ulo. Gamhanan kay walaan nga Dios. Ginapasalamatan namon ikaw, Ginoo, nga ikaw ang Dios nga amon ginaalagad, kag ginasimba buhi nga Dios, nga among manunuga sa langit kag sa lupa. Mapinalanggaon, manuluyon nga Dios. Nga biskan pa sa madamo namon nga mga sala. Ginoo, handa ikaw nga magpasaylo sa amon, magtinlo sa amon, kag imo kami pagagiyahan kag pagkatuluan, nga magnatignumanon sa imo mga kasubuan, magkinabuhi sunod sa prinsipyo sa maayong panglawas
nga ini ang kabuhi, isa ini ka precious nga gift nga ginhatag nimo sa amon nga dapat namon paghahalungan kag gamiton para sa paghimaya kag pagdayaw sa imong ngalan. Ginoong Dios, yani kami nagsaulog sa kabuhi ni Lola Francisca Montes Susano. Salamat Ginoo sa imo pag-atiman sa iya. Salamat sa imo pagtawag sa iya nga mangin kabahin sa imong panimalay. Salamat sa mga prinsipyo nga iya ginkabuhi. Kay gusto niya nga makaangkon sa madlawig nga kinabuhi nga makaalagad sa imo. Kay iya ina-demonstrar. Nakita sa iya mga kabataan, mga apo, sa iya mga parente, kag mga friends, nga yaring nagpakikunog sa kasugo nga ilan na batyagan. Imo siya ginpasaylo sa iya mga sala. Kag ang iya ginbilin nga dumanan, nga naga-abot sa bukos nga kalibutan, tungod sa mataas niya nga edad, nga imo ginhatag Ginoo nga pagpakamaayo sa iya kabuhi, tungod sa imo mga saad nga imo ginhatag, dira sa balaan niya kasulatan. Kabay pa ini nga legacy. Dumdumon sa iya mga kabataan kag sa iya mga apo, kag mga apo Ginoo nga sila man mag-alagad kay matinumanon sa imong astagid sa katapusan, kay kun si Ginoong Hesus magabot. Kuhaon nimo ang tanan nga mga matarong, bisan pa ang nangamatay banahon nimo, kag tagaan sa kabuhi nga walay katapusan. Pagapapuyon nimo sa silang katahong nga puluyan nga imong ginsaad dito sa paraiso nimo, kag sa bagong langit kag bagong duta nga wala nay kasakit, wala nay kamatayon, wala nay mga problema, wala nay corruption nga mga disturbo sa amon. Kag amo ina ang ginahandom sa amon tagipusoon, kag amon handom sa kinabuhi Ginoo. Gani karon nga aga, yari iya mga kabataan, mga apo Ginoo nga nagtambong sa sining kasubo nga ilan na batyagan. Kasubo nga imong alagad baga isa ako sa akong kamot. Ihatag sa ilang pagbindisyon kag pagpakamaayo. Alay-aya sila sa imong kusganon nga mga butkon, nga mag-abot sa ilang mga kuluyahon kag mga pagtilaw. Madumduman nila ang ginabuhi ni Lola Francisca sang ilang mother, kung paano siya nagpabilin nga devoted nga nag-aalagad sa imo kag faithful nga alagad nimo, kag nagdemonstrar niya ang kabuhi suno sa imo kabubuton. Kabay ka magapakamaayo siya mga apo. Hindi sila magbabayi nga ang kamatuoran nga ila nagbaton. Ginoong Dios ila pagatalikdan, kundi buligi sila nga mag-agis sa dalan nga gintudlo nimo nga ang pag-aagihan hasta gid sa katapusan, kag malipayon kaming tanan nga magapaabot sa ikadua nga pagkarinig ng Jesus, nga magaupod sa iya sa sinamatahong na puloy-an sa langit. Ginoo, bugos ko sila ginatugan sa imo, ang mga relatives kag mga friend kag mga abyan nga ari nagpakig-upod, pakamayo sila upod sa among pinalangga nga mayor sa kabangkalan kag barangay captain kag mga official sa barangay. Amon man sila ginatugyan sa imo sa ila pagdumala nga sa diin ang kabuhi ni Lola Francisca, isa kahandumanan nga amon pagadumdumon hasta gid sa adlaw sa katapusan. Ining tanan Ginoo akong ginatugyan nga ang imo mga mugtunda magapakig-ubod sa amon pagdulong sa iya sa temporaryo nga palaboyan. Ining tanan akong ginapagamay abay nga langit nun sa hamilig nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. God bless and God bless. Ang Dios magapakamaayo sa tanan, and let's see Lola Francisca during the second coming of Jesus Christ. More power to all. Timely message para sa among tanan. Now, before kita proceed sa next part of the program, ako in behalf sa Susano family, mga pamilya ni Lola Francisca, ako din anay ibasaw ng ila acknowledgement. We, the family of Francisca Montes Susano, would like to express our deepest gratitude to those who have shared their precious help, prayers, and presence in times of our sorrows. As God's family, we are proud that we simply not offer sympathy and give words of encouragement, but also demonstrate the love of Jesus Christ with action and service, as many of you have done. Yes, this is the time of great loss, but we rejoice in the knowledge
that Lola Francisca is living, awaiting on God's soon return. Susano family. So mga kauturan, kung gusto kita maglawit ang atong kabuhi parehas sa kay Lola Iska. Aton i-practice ang gina-practice ni Lola Iska nga vegetarian o vegetarianism as usual practice nga gina-advise sang Seventh-day Adventist nga aton nga domination. Thank you. Okay, aton mapusid kita sa next part of the program will be the response to be given to us by isa sa aton nga sa first apo ni Lola nagahingalan sa kay Jenny Bayo. Mayong aga sa inyo tanan, no? Ako nagapasalamat din sa inyo sa dako. Sa amon nga problema, ari gid kamo nagaupod sa amon. Ako man nagapasalamat sa dako sa atong pastor, salamat sa iyang message. Si Pastor Benito Inapan, NOC President. Salamat po sa Pastor. Upod sa biyan na pinalangga ng asawa, ari mandiri. Madamo po sa inyo nga salamat. Kag ang atong City Mayor o Kabangalan, madamo man na salamat ni Honorable Pedro T. Saico Jr. Lista na ari si Saico. Atong Mayor, nag-ano sa aton, nag-aunong sa aton mga kalisod. Ang pamilya Susano, madamo salamat Mayor. Amo ni atong Mayor sa syudad, kinalangga naton nga Mayor sa Kabangalan. Ang ato naman nga NCIK Commissioner of Island Group and Rest of Visayas, Honorable Georgie M. Largado. Nag-una na to sila dito, kayo na ang mga na to sa IT. Madamo man na salamat kayo nagkatugin sila dire. Miska na nila kasampo, nagkatugin sila dire para lang nga maghatag sa atong sangkutay lang makalipay sa pamilya Susano. Madamo man na salamat. Ilibay na sa aton barangay captain sa Oringaw, Cabangalan City, Honorable Winifredo Espinola. Nag-una naman po siguro. Madamo man sa iyang salamat. Tungkol sa aton, pinalangga sa kapitalis sa Oringaw. At ang aton man nga barangay captain of Kamingawan, Cabangalan City, Honorable Rico M. Regalia. Madamo man nga salamat. Tungod sa iyang bulig, manis kang wala siya dire. Pero nagapasalamat kami kay Rico Regalia kay tungod dako man ang amon pagpasalamat sa ila nga sa Kamingawan kay tungod damo man sila sa nabulig sa amon pamilya. Madamo man nga salamat. Kag ilabi na gid sa aton nga Regional Director NCIT Regional 6 and 7 Region. Madamo man nga salamat kay nagulangan to sila dito kay na, no? Madamo nga salamat ilabi na gid sa aton mga pamilya, mga kaabyanan nga ari dire pasensya lang ikaw sa amon tingog kay tungod nga lamit to kasi man nga pulaw-pulaw namon kay enjoy lang kami sa amon lula, no? Sa katapusan nga panahon, nag-enjoy man kami kapag salamat man kami po sa inyo. Dadapong din ang amon kalipay. Kag pagpasalamat sa inyo nga sa amon kalisod, hari gid kang miskan layo sa kabantayan, hari man dire. Sa kaligyon, hari man dire. Tungod sa amon nga sa inyo nga pag-ulang sa amon. Kami nagapasalamat din sa dako sa inyong gugma nga ginhatag ninyo sa amon. Kami nagakalipay man sa dako sa inyo. Kag madamo gid nga salamat. Okay, thank you sa tanan-tanan dito. Okay, hindi pa kita magkato sa himong parting. May ari dito mga
sa song offering. Palihog lang at na lang sa tuwa. Okay, so thank you so much sa tanan. Indeed, Nanay Francisca's life is one of the great testimony as mangin kaangay kita ni Lola Francisca. So sa pagdako, aton kantahon ang Sweet By and By. This is one of Nanay Francisca's favorite songs sa mention kagina. So gina-invite ko kamutanan sa pagtindog aton kantahon. Hymn number 279. 279, Sweet By and By. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, for the Father is over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore. The melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessings of rest. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer a tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that follow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Magapangamuya kita. Kamay nga lang itnon, tagiyas na na mga kabutangan siya kalibutan, bisan pa man sa amon nga kabuhi. Nagkalipay kami, silinutak na, namo na pamantian ang mga pag-amuma sa kasubanan nga nabaton sa pamilya Susana. Amon, ginkalipay ang imong mga painumdom, pinaagi sa imong mga mensahero, nga imong ginpadala, sini nga loob, sa diin kami tanan nagapamati, kag nabato namon, ang pagpadasig sa amon pagtuo pag-alaga dira sa imo. Ikaw magagiya sa amon nga mga buhay pa Ginoong Dios. Hindi lang sa pamilya Susano, kundi sa bilog na kalibutan nga nagalantaw subong nga programa sa diin. Amon ihatod ang patay nga lawas sa amon nga pinalangga nga sinitaryan sa bilog na kalibutan. Ginoong Dios, ikaw nasayo sa amon tanan nga mga buhay pasubok
Hindi kami makapadayon kung wala ikaw. Ikaw magalig-on sa mong pagtuo, kaupod sa mga kaupdanan namon, nga nga backslide kag imo nakita, nga nadura sining imo turil. Ikaw magakuha sa ila, kag magabalik sa imo turil. Damo pa nga mga katawhan, nga wala pa nakasulod sa imo turil, kami man nagapangabay sa imo, nga imo sila tawagon, kaupod sa mga pamilya namon, nga wala namon nakaupod sini nga mga tinuon. Lauman namon, nga sa imo na pagbalik, kami tanan makaupod sa imo. Sinalagit ng mapulianan nga imong prepare para sa amon tanan. Amon lauman ini ang imo mga promiso sa amon tanan, sini na kaurason. Amon ini itugyan kag saligan sa pangalan sama, sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen.